Ganda no, peso mo lang po na. Inaanyayan po nila ako na minsan sir, dalo ka po sa gawain. Sige lang, kayo na lang muna dyan. Ako po. Inayan ko lang po sila. Subukan mo sumangguni sa mga ministro ng iglesia na masigit na makapagpapaliwanag. Sinubukan ko po na magsuri sa pamamagitan ng pagsubok sa pagsamba sa iglesia ni Cristo. Dito na po sa lokal ng Kawayan. Nandun lang po ako sa may malapit sa pintuan, nakatayo, nag-oobserba. Hindi ko po kasi alam po anong gagawin. Meron po isang ministro na nakahalata sa akin na para pong alangan akong pumasok. At parang yung kakaiba po yung kinikilos ko. Nilapitan niya po ako, tinanong ko ako po ba iglesia ni Cristo na. Sabi ko po ay hindi pa po. Ang katotohanan po niyan, ito po yung unang pag-apak ko sa kapilya ng iglesia ni Cristo at susubukan ko po magsuri kung paano po ang gawa ng pamamaraan ng pagsamba ng iglesia ni Cristo. Ang una kong nadalahan sa iglesia po ay pamamahayag. Yun po na ibigay sa akin ng interes upang ito po ay mapalago ko po ang kaalaman tungkol sa aral po ng iglesia ni Cristo. Jadi binadas ng Disyembre, ang kung tangkano dyan ng kumalaing taas, siyempre, diyan ko nakilin nga, papadang ang titip, mamati ka agad, papadang may sarakan. Yun po yung pinagtatrabawan ko po, may katapat po na kapilya. Sabi ko, anong meron dyan sa loob? Sabi ko, pasok po ako nun. Tapos, sinalubog po ako ng mga ibang mga jack po. Na hindi ko pa po sila kilala po noon. Una ko pong napansin po doon, yung kaayusan sa pagsamba. Iba ko po doon, iba po yung upuan ko ng babae, iba po yung upuan ko ng lalaki. Tapos ang ano po doon, pagpasok ko po, una ko po tinignan yung isabi. Kasi iba po yun sa dati ko pong pinanggalingang reliyon, na pagpasok po po doon, meron naman po, pero yung kagandahan po ng loob po ng kapilya, malayo po dun sa kinagistan ko pong reliyon o yung simbahan po na nakita ko na po dati. Nakita ko po yung kapilya. Maayos. Akala ko po kasi kung papasok na ako sa kapilya ng iglesia na po ako. Tagal po ako nagsilbi sa kinanibang ko reliyon pero hindi ko po nasubukan na ganito ang kasolemnidad ng pagsamba sa ating Ama. Naramdaman ko po ang espiritu, lalo na po ng narinig ko po ang pag-awit ng himno ng mga awit. Mas higit po akong nabagbag. Pinaliwanag po ng ministro ano po yung nilalaman ng Biblia. Kasi po lahat po ng sinasabi niya ay hango po sa Biblia. So yung sa loob po ng iglesia, mula simula hanggang matapos po yung pagsamba, puro sa Biblia po yung kanilang binabasa. Biblia po, lahat po ng mga itinuro at mga narinig ko pong mga salita ng Diyos ay galing po sa Biblia. Ganito pa lang iglesia. Lahat ng aral based po sa Bible. Ito na-observar ko nga damo. Nakita ko dyan ng kapilya. Disiplinado, iti tao na. Makita nga awan ti pulos nga agun-une. Nodakan ti unik ti kapilya. Awan ti kapilya unik ti kapilya. Diya kan diya makang kanta. Panay nga amin nga nagpipintas. First time po diya iti nga sumpek ti kapilya iti iglesia ni Cristo. Ang naging turning point po ng pag-anib ko sa iglesia ay ng akin pong mapagtanto na ito po ang aking magiging daan tungo po sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Nag-decide ako nga nagwaliw ako iti pamatik iti nakita saan gayang maputput mo diyayang ko nga dati. Ado iti kaulbudan nga may soro-soro da. Samantalang ti iglesia ni Cristo, manayawin ijay kitputput mo amin. Iso ti pinaka-turning po. Narinig ko po yung binasa sa talata na iisa ang tunay na Diyos. Na siyang dugo ay huwag ninyong angan. Nung sa doktrina po, kaya yung pagkain po ng dugo ay bawal po pala noon. Sabi ko, noon pa lang po pala nagkakasala na po ako. Nung naituro na po ng ministro po noon na yung sa mga pamahiin,
na hindi po siya dapat sundin o labag po yun sa itinuturo po sa Biblia. Ang turning point ko po ay ang noong napagtanto ko na ang Iglesia ni Cristo po ay ang totoong relihiyon. Nag-decide na po talaga ako na umano sa Iglesia ni Cristo. Akala ko po sabi-sabi lang na bawal ng ganito, ganito, ganyan. Yun po pala, lahat po yun related po sa Bible. Lahat po pala ng bawal sa Iglesia ni Cristo ay nakasulat po sa Biblia. Hindi po pala tama yung tinatawag na Trinidad na Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Nakasulat po pala sa Biblia na ang tunay na Diyos ay ang Ama. Yun po ang turning point ko po. Ang naging turning point ko po ay dito po sa Iglesia ni Cristo, makakamtan ang tunay na kaligtasan. Yan po ang napakalaking pagsubok sa buhay namin ng pagdesisyon po kaming mag-Iglesia ni Cristo. Marami pong mga kamag-anak namin ang kinudya kami. Sabi ko po, nakasalalay po dito kaligtasan ko at ang kaligtasan ng aking pamilya. Inuusig po ako sa pamilya. Nagtiwala lang po ako sa Panginoon. Wala po akong ibang kinapitan kundi yung sa Kanya lang po. Alam ko po kasi pag sa Kanya ka po kakapit, hindi ka po niya pababayaan. Kahit ano pong mangyari sa buhay mo, kahit ano man po mga pagsubok, kahit ano man po mga suliranin, ang mga dumating po, hindi ka po niya pababayaan. O marami po, inusig po ako, inaway po ko ng mga pinsan ko, yung lolo namin. Talagang ayaw nila akong pag-Iglesia nung araw. Mga magulang ko po talagang ayaw po nila na pumasok po ako sa Iglesia ni Cristo. Lagi pong galit ang tatay ko noon. Nung ako po ay nabautismuhan, February 29, 2020 po. Sa bautisarang kami iti 2008. October 12, 2012. January 14 po, 2013. September 23, 1995 po. May 10 po, 2015. Nabautismuhan po ako ng January 12, 2012. August 23, 2010. Overwhelming at talagang naramdaman ko po yung pagpapala ng Ama. Naragsakak naibilang iti pamati. So nga pagyam niya manak na unay kinapo Diyos kasi waga po na nga amin kami nangala kami iti tungkulin ni pinagkangarunaan iti amin jay anak ko nga pinaka-prileg pagad adalag iti minister. Napakasaya po ang aking pakiramdam kasi po ito po ang nagbigay daan sa akin upang lahat ng mga maling bisyo ko noon ay tinanggal ko po sa pamamagitan po ng aral na tanggap ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po nung nabautismuhan kami, nagkaroon po ng malaking pagbabago. Kauna-unahan po pag kami po ay nakakaranas ng mga baga-bagatilail sa buhay, alam po namin agad ang aming gagawin. Malaking tulong po ang pagsamba namin sa Iglesia ni Cristo dahil dito po sa mga pagsamba namin, dito po kami natuturuan ng mga tamang aral na dapat gawin sa pakikibaka po dito sa sanlibutan.